Hello mga kabidabes! Ayos ba tayo dyan? Ang bidyong ito tungkol sa mga paraan upang maumpisahan mo na ang pangarap mong kapagtrabaho abroad. Pero, konti lamang ang budget mo. Matagal mo na bang pinangarap mga ibang bansa upang mabigyan ng maayos at magandang buhay ang mga mahal mo? O mapagtapos ang mga anak mo sa pangarap nilang kurso sa kolehiyo ay masustentuhan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya mo? Sa bidyong ito, yan ang ating tatalakayin. Dahil iyan din mismo ang tanong ko nung panahong hindi pa ako nakapunta dito sa ibang bansa. Kaya panuorin mo ito hanggang dulo. At kung hindi mo pa ako nakikilala, ako nga pala si Chris, isang OFW dito sa Saudi Arabia at isa ako sa mga pinalad na magkaroon ng mabuting amo. Tara mga kabidabes, samahan niyo ako. Pero bago yan, ito muna kwento. Way back 2021, after matapos ang malawakang community quarantine, that time ay nasa Dasmariñas, Cavite ako. Sobrang stressful nung time na yon para sa akin personally. Bukod sa matinding problema ng ating bansa at ng mga kababayan natin, ako din mismo humarap sa mga pinakamatinding battle sa buhay ko noon. Dahil bago pa man nag-lockdown, nawalan na ako ng trabaho. Biglaan kasi ako nag-resign noon dahil sa personal na problema to the point na naapektuhan na ang pagpasok ko sa trabaho. At yun na nga, humantong sa pagtigil ko sa trabaho nung walang maayos na plano. Bala ko noon magpahinga lang konti. Tapos, mag-apply din agad sa mga factory na malapit doon sa lugar namin. Industrial zone kasi yung lugar na kung saan ako naninirahan noon. Kaya, malakas ang loob ko na makakahanap din agad ako ng trabaho pagkatapos kong magpahinga muna. Ngunit ang di ko inaasahan ay yung biglaang malawakang lockdown sa buong Pilipinas at maging sa karatig na bansa ay apektado din. Yun na ata ang pinakamalaking pagsubok ang dumating sa ating lahat. Maraming nangyari, maging nawala ng mahal sa buhay ay laganap din. Sobrang nakakapanglumo ang kwento ng buhay nating iyon. Pero ganun pa man, marami ding mga nagpakita ng kabayanihan. Isa na doon ang ating mga frontliners sa medical na sektor. Mga namamahala sa gobyerno, o maging pangkaraniwang mamamayan ay nagpakita din ng kabayanihan. Dahil ganun tayo mga Pilipino, likas sa atin na magkaroon ng malasakit sa kapwa kahit tayo din mismo ay nangangailangan din. Sa kabila ng unos at bagyo, naging matibay tayo, kapit-bisig sa pagbangon upang harapin ang bagong umaga at ituloy ang panibagong pagkakataon sa buhay na regalo sa atin ng may likha. At yun na nga, nung medyo lumuwag na ang lockdown, unti-unti na din tayong nakakausad. Yung time na yon, nag-umpisa na rin ako mag-apply ulit. Ngunit ang di ko inaasahan, hindi naging madali ang paghanap ko ng trabaho noon dahil naging istrikto ang mga kumpanya sa pagtanggap nila ng aplikante. Ang daming mga hinihingi na requirements, mga katibayan na wala kang nakakahawang sakit na laganap noon. Ang dami kong inaplayan. Halos naikot ko na kakalakad ang mga kumpanya na maaari kong mapasukan sa FCIE. Sobrang nakaka-depress ang tagpong iyon. Iniisip ko noon, bakit ganun? Sa daming kumpanya doon, wala man lang nagtiwala na tumanggap sa akin. Dahil alam naman nila na mahalaga sa tao na magkaroon ng trabaho. Pero ganun pa man, kailangan kong lakasan ang loob ko. Dahil wala akong ibang aasahan kundi sarili ko lang at ang gabay ni Lord. Isang araw, nagsubok na naman nga akong mag-apply ulit sa kumpanya na gusto kong mapasukan. For the second time, nag-trial ako ulit. Matinding pressure at kaba ang pakiramdam ko nun. Sabi ko nun, last chance ko na yon. At sa muli, di pa din ako pumasa. Pero laking tuwa ko dahil pinasa ako nung isa sa mga nagpa-trial sa akin. Pero pinasa niya ako dahil nakita niya porsigido ako makapasok sa trabaho. Sabi niya, deserve ko daw bigyan ng chance. Kaya sa time na yun, sobrang thankful ko talaga si Mama Jane. Siya ang naging bayani ko nung panahong halos nawalan na ako ng pag-asang makapasok ng panibagong trabaho. Kaya di ko sinayang ang pagkakataon na yun. Naging maayos at masaya ako sa bago kong trabaho doon. Ngunit sa muli, nagkaroon na naman ng pagsubok. Family problem na humantong na need kong tumigil sa trabaho. At after nung family problem namin na yon, nag-decide na ako na mag-apply ulit ng panibagong trabaho. At dito na nga ako sa Saudi Arabia. At ito na nga ang mga paraan kung paano ka makapunta sa ibang bansa, ngunit kunti lamang ang pera mo ay maghanap ka o magtanong ka sa mga kakilala mo o kaibigan mo ng mga agency na nagpo-proseso ng libre. Madami yan. Lahat ng proseso, sila ang bahala. Simula sa legal documents, transportation, free accommodation, libreng pagkain,
At minsan, nagbibigay din sila ng allowance. Kung gagawin mo lang, dapat ready ka sa bawat proseso na pagdadaanan mo, dapat available ka palagi para mas mapabilis ang pag-alis mo. Ang mga paraan kung paano makapunta sa ibang bansa, kahit konti lang ang budget mo ay dapat porsigido ka sa gusto mong marating o kagustuhan mong mga ibang bansa dahil maraming available na agencies naghahanap ng mga taong gustong sumubok ang pangarap nilang makapag-apply abroad. Kaya kung gusto mo, palaging may paraan. Ang importante ay porsigido ka at buo ang iyong loob. Mga paraan kung paano makapag-abroad ngunit kulang ang pera mo, dapat subukan mo lang mag-apply kahit di yun ang gusto mong trabaho. Halimbawa ay pumasok ka muna bilang DH sa ibang bansa o kahit medyo mababa man ang sahod, sikapin mo pa din makapag-apply. Dahil malaking tsansa yon o stepping stone mo yon para sa mas malaki mo pang pangarap. Ang goal mo dito ay makapag-experience ka muna ng ibang bansa. Saka mo na pag-ipunan yung mga next mong gagawin para makarating ka sa bansang gusto mong mapuntahan o makapagtrabaho ka sa bansang gusto mong puntahan. Ngunit nangangailangan ng malaking budget. Bakit ko nga ba sinishare ito? Sa kadahilanang naniniwala ako lahat tayo gustong sumubok ng mga panibagong pagkakataon upang mapabuti ang ating kinabukasan o mabigyan ng magandang buhay ang ating mga pamilya. Ngunit di tayo nakakausad o nakakapag-umpisa dahil kulang tayo sa budget o sa kakapusan natin sa pinansyal. At yun ang paglabanan natin, na dapat huwag tayo mawala ng pag-asa sa kabila ng mga bagay na wala tayo o di tayo nasusuportahan sa pagkamit natin ng malalaki pa nating pangarap. Kung isa ka din sa mga taong may pangarap o nais mga ibang bansa, ngunit nagdadalawang isip, ay ini-inspired kita na dapat umpisahan mo na yung pangarap mo. Sama-sama tayong kumilos. Walang imposible, basta't magtiwala ka sa sarili mo. Gawin natin ang mga dapat nating gawin at ipagdasal natin palagi kay Lord upang gabayan niya tayo sa bawat hakbang natin sa buhay. Kaya mga kabidabes, tandaan mo, sa iyo nakasalalay ang pagbabago ng buhay mo. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa. Kaya kumilos na tayo ngayon, ilaban mo yung pangarap mo na kahit sa tingin mo ay napaka-imposible man ito. At oo nga pala, kung gusto mong mag-apply abroad, ngunit hindi sapat ang budget, may mairekomenda ako sa iyong agency. I-PM nyo lamang si Madam Mimi, isang legit agency owner na tumutulong sa mga kapwa natin kababayan na nangangarap ng ibang bansa. Sigurado ako matutulungan niya kayo dahil ako mismo ay thankful dahil natulungan niya akong makarating dito ng ligtas at mapunta sa mabuting amo. At kung na-inspired kayo sa vlog natin, you can support me. Subaybayan nyo lamang ang ating mga video. Paki-like, share, at comment na din para malaman ko kung ano pa ang mga dapat nating tatalakayin o ma-improve sa mga susunod nating video. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga kabidabes. Maraming salamat! Muli, ako nga pala si Chris Marks na nag-iiwan ng isang katagang ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Kaya, galingan mo ang kwento ng buhay mo. Be the best! Bye-bye! Ingat! God bless!